Nabi ng korte, wala silang kasalanan. Pero nakulong na sila. Ganun katindi ang ano sa atin. It took time. Ano nangyari nun? Basta, buong administrasyon ni Pinoy, kulong sila. Inuulit ngayon. Ganun kasama itong gobyerno to. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, yan yung ayaw na ayaw natin eh. Actually, yan yung ayaw na ayaw ng mga Marcoses din nung panahon na yun. Bakit? Lahat ng mga, di ba yung panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, lahat ng kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Ganun na nangyari nun eh. Galit na galit ang mga Marcos nun. Ngayon, yun din ang ginagawa nila. Pinakukulong, pakukulong, tapos, wala na silang pakialam whether convicted o hindi. Basta importante, during my term as a president, kulong kay lahat. Anong patunay nito? The Hague. The Hague ang patunay nito. PRRD, patunay niyan. Ikinulong ng walang kasalanan, walang kalaban-laaban, pinadala sa ibang bansa. Alam nila na sobrang powerful ni Pangulong Duterte pag sumama ng mga rally, pag nangampanya. Remember, tignan nyo ito kailan nangyari na napakulong si Pangulong Duterte? Sa The Hague. Kailan siya dinala doon? Before the senatorial election 2025. It's all about election. 2028, it's another election coming. Sabi nga nila malapit na yan. 2026 na next year, simula na ng 2027, simula na ang kampanya. So talagang sobrang lapit na yan. Anong gagawin? Pilayan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Eto, panoorin ninyo ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from speculation? No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Yan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi niya. Sabi ni Corina, naming names. The two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ako. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Diba? So, planado na. Eh, banat ba eh? Eh, di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh.
ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing merong probable cause para sampa ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. O, eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Oh. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it, wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawarant? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. What kind of lawyer you are if you are a lawyer? I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico, may talaga namang kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Zaldico. Dumaan sa korte yan. So, from Zaldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, hoy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito, sumagot ka. In 15 days, usually 15, minsan 10, di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days, pasasagutin ka, sasagot ka ngayon, pak. Yeah? Usually, humihingi pa nga na extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi dun judge, hindi pala judge, fiscal, sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi ng fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa fiscal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw nun mga kababayan. Ganun ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga Revilla sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag. Sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampanya. Saka nakakita nun. That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan sa mga Duterte yan. Pero remember, sabi nga nila, I think 50 or 45%
Tanong nga natin kay ano. How many percentage the voters of Luzon okay. Excuse me. Sorry naman. Daldal mo kasi. Aha. Sabi kasi nila, more than, I think it was 45% ang botante ng Luzon. Yung naalala ko eh. Ayan. Okay. Ito, lumalabas. Ayan, sabi dito, 54.5% nasa Luzon. Okay, nasa Luzon yan. Ibig sabihin, given na Mindanao at Visayas, majority yan. Nakita sa ano yun doon sa huling survey, VP Sara yan. Pero remember, may 54.5% ang Luzon. At ang kabuang botante ng Cavite ay napakalaki. Ayan, nakalagay dyan, no? Cavite bilang bahagi ng Luzon, 2.4 million. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. Alam natin, mas pinaniniwalaan sa Cavite ang mga Revilla at supporter ni VP Sara Duterte. Alam naman natin, sigurado na ang Rimulya, ang ikakampanya niyan, yung administration slate ni Marcos. Kung maaalala ninyo, ganyan din ang ginawa nila nung panahon kay Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi kasama kami sa kampanya. Last minute nagdesisyon lang ang mga Rimulya na papasukin ang mga Duterte. No choice na sila, kailangan na nila sumipsip. Kasi grabe na yung trend kay Pangulong Duterte. Naalala ko noon, wala ka nang madadaanan pag siya ang nangampanya at umikot. Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. Talagang wawasakin ka pag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagmi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kundi ang Rimulya, si First Lady, at si Romualdez. Si Marcos, tunganga lang daw. Ganyan lang. Yun ang kwento sa akin Hindi ko alam kung totoo. Yun ang kwento sa akin. Kaya yung style ng politika ni Rimulya na ginagawa nila sa Cavite, na ginagawa niya ngayon kay Senator Bong Revilla, ay same style na nangyayari sa buong bansa. Ano yun? Lahat ng kalaban durugin. Paano ibig sabihin ng durugin? Yurakan, dumihan, perception, everything is perception. So, dudumihan nila ng dudumihan ng kalaban, pakakasuhan nila para magmukhang may kasalanan. It doesn't matter to them whether they're convicted or not. As long as kakasuhan nila na non-bailable para pag nakakulong, ang dating nung kasi sa atin, may kasalanan na Kasi marami sa mga Pilipino, hindi nare-realize to. Maraming nakakulong ang hindi convicted pa. At marami nga dyan, naubos na ang panahon nila, nasa loob ng kulungan, tapos biglang mapapawalang sala. Dahil lang wala silang pera pang bayad ng abogado, tumagal yung kaso nila. Kasi meron tayong mga tinatawag na non-bailable. Halimbawa, meron kang kaso, hinuli ka, kinasuhan ka ng non-bailable case. Lalo na itong mga ikakaso kila Senator Bong Revilla. Kaya yun nangyari kay Bong Revilla at kay Jingo Estrada. Nakulong sila, tapos eventually sinabi ng korte, wala silang kasalanan. Pero nakulong na sila. Ganun katindi ang sa atin. It took time. Ano nangyari nun? Basta, buong administrasyon ni Pinoy, kulong sila. Inuulit ngayon. Ganun kasama itong gobyerno to. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, yan yung ayaw na ayaw natin Actually, yan yung ayaw na ayaw ng mga Marcoses din nung panahon na yun. Bakit? Lahat ng mga, di ba yung panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, lahat ng kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Ganun na nangyari nun Galit na galit ang mga Marcos nun. Ngayon, yun din ang ginagawa nila. Pakukulong, tapos, wala na silang pakialam whether convicted o hindi. Basta importante, during my term as a president, kulong kay lahat.
Anong patunay nito? Dahig. Dahig ang patunay nito. PRRD, patunay niyan. Ikinulong ng walang kasalanan, walang kalaban-laban, pinadala sa ibang bansa. Alam nila na sobrang powerful ni Pangulong Duterte pag sumama ng mga rally, pag nangampanya. Remember, tignan nyo kailan nangyari na napakulong si Pangulong Duterte? Sa Dahig. Kailan siya dinala doon? Before the senatorial election 2025. It's all about election. 2028, it's another election coming. Sabi nga nila malapit na yan. 2026 na next year, simula na ng 2027, simula na ang kampanya. So talagang sobrang lapit na yan. Anong gagawin? Pilayan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. That's their goal. Pilayin lahat. Lahat na may hawak. Kaya sabi ko sa inyo, una lang to si Senator Bong Revilla, una lang to. Again hindi ko pinagtatanggol ito. Ang sinasabi lang natin, yung katotohanan at nakikita nating nangyayari, mga kababayan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Eto na naman tayo maloloko tayo, ilang beses na tayo nabudol hindi pala ako kasama dun. Pero ilang beses na nabudol ang mga Pilipino dahil nagpapaniwala lang sa kumpas ng media. Bayad naman ng mga media. Bayaran niya mga yan. So ngayon, ganun ang ginagawa nila, mga kababayan. Lahat ng kaalyado ni VP Sara, yung mga malalakas na pamilya, nakita ko nga si Chavit Singson kakasuhan din Mantakin mo, nagsalita lang ng laban kay Marcos, kakasuhan na nila. Dudumihan na nila. Ganito ginagawa nila Kakasuhan, nilagay ito bilang hitman para kasuhan. Sabihin ng hitman, hindi yung hitman na napapanood natin. Hitman, kakasuhan yung mga kalaban. Tapos meron silang hinire na mga trolls, di ba? Panoorin nyo yung pagtatanong nung anak ni Marcoleta, yung congressman ngayon. Pagtatanong niya nung bakit may perang ganito na pinamimigay, may level of networking dyan sa loob ng PCO. Para sa mga merong pinaka-head na mga vloggers, tapos may mga bayaran sa ilalim. May trolls talaga sila. So gagawin nila, pakakasuhan nila, bababanatan nila para masiraan. Kaya nga tingnan nyo, si Chavit Singson noon hinahangaan dati ng mga loyalista. Nung nagsalita, lumabang kay Marcos, lahat ng trolls inatake siya. Masamang tao, bla 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 bla. Pero dati kampi nila. Kasi alam naman natin, aside from political influence ng mga Singson, may pera yan. Malaki pera niyan. Inuna na nga nila si Tebes dahil alam nila malakas ang Tebes sa Negros. Si Pastor Kibuloy, binanatan din nila. Bakit? Alam nilang financier, tumulong din. At kita nyo naman kung paano nakakulong pa ito si Pastor Kibuloy kung paano siya tumulong noong 2025 election sa PDP. Todo-todo. Siya lang ang KOJC lang, ang SMNI lang nakakagawa ng simultaneous rally. Ilan yun? Nakikita nyo, di ba? Nakabidyo kami nun. Ganong kalupit. Kaya pinilayan din ng todo. Winasak din ng todo. Dudurugin talaga. Siyempre, itong Cavite, dapat ang mga Revilla. Marami pa yan. Basta malalakas, wawasakin nila. At supporter ni VP Sara Duterte. Nakasulat na yan, nakalista na yan. Ito mga ito. Yariin na ito. Kasuhan na yan. Anuhin natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, as always, I keep on telling you, ladies and gentlemen, hindi po natutulog ang Diyos. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi sabi ko nga, alam mo, natatawa nga ako Actually, sino ba nagsabi sa akin to? Isang banateros nagsabi sa akin to si Jay ata, sabi niya. Di ba, kinasuhan ka rin ni Sam Bersosa? Yung tumakbong mayor ng Maynila na support. I mean, hindi support na yung literal. I mean, yung mahinang tumakbo. Ibig sabihin nun, yung walang kwenta, yung irrelevant na tumakbo sa Maynila, si Sam Bersosa, dating congressman. Ngayon, may balita ang bilyonaryo na nababanggit siya dahil doon sa kotse na nakita yung conduction sticker. Di ba, naalala nyo, naglabas si Zaldico ng mga maleta, may conduction sticker doon. Hinanap ng bilyonaryo. Nahanap ng bilyonaryo. At yung kumpanya, may relation daw, merong parang nagli-link kay Sam Bersosa. Although hinihingan pa nila ng panig si Sam Bersosa, pero medyo nagkaroon ng link, parang yung address nandun sa building ng front row. Hindi natin alam. Tapos yung sasakyan, Maserati. Yun din ang distributor ng Maserati sa Pilipinas, si Sam Bersosa. So parang tinatanong ngayon ng bilyonaryo, anong kinaugnayan mo?
doon sa mali-maleta na yon. Yun ang tinatanong nila. Hindi ko alam. Ako, wala naman akong masasabi dyan. Okay? Pero sabi nga ni Jay Guevara TV, i-follow niya yung lintik na yan, ha? Walang kwenta rin yan. Sabi nga ni Jay, di ba, si Saldi ko kinasuhan ka. Si Sam Bersosa kinasuhan ka. Tingnan mo, balik sa kanila. No, di ba, si Saldi ko nagtatago. Etong si Sam Bersosa nadawit. Sabi ko nga sa inyo as long as you stick to the truth, doon lang kayo sa katotohanan. Panindigan niyo yung katotohanan na yan. Huwag kayong magsisinungaling, kakampi niyo Diyos. Hindi, totoo ito. Hindi ako nagbibiro. Kasi sabi nga, di ba, ang ganda nung bersikulo na, if God is for you, who can be against you? Tama, mali. Ang ganda niyan Pero may kabaligtaran yan. If God is against you, patay ka. Ganun. Hindi, dagdag ko na lang yun. Nakakuha nyo? Sabi nga nila, if God is for you, kung kasama mo Diyos sa buhay mo, sino makakalaban mo? Pero ang mas masakit dito, pag ang Diyos kalaban mo, sinong kakampi sa'yo? Wala. Walang kayang lumaban sa Diyos. Kahit anong tadhanang gawin mo, kahit anong agimat, kahit anong orasyon mo dyan, pag ang kalaban mo na Diyos, babalik sa iyan. Paano mo makakalaban ng Diyos? Pag ikaw nandedehado ng kapwa, injustice, pag ikaw ay nagsisinungaling, diba? Yung truth, kailangan nandyan lagi yan. Babalik sa'yo at babalik sa'yo yung consequence niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, let's just stick on the truth. Etong mga nangyayari sa Pilipinas, matindi ho ito. Lahat ng kasinungalingan kaliwat kanan. Fake news kaliwat kanan. Yeah? Pinagpaplanuhan ng impeachment ni BP Sara Duterte. Lahat pinagpaplanuhan. Lahat ng kakampi ni BP Sara Duterte pinagpaplanuhan. Para lang talaga madurog ang mga Duterte sa Pilipinas. Pero hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga, ang question ko ngayon sa Noche Buena, ha? Ang question natin pang Noche Buena, 3,500, ha? Makakatanggap ngayong araw na to. Sino? Ayun. Sino yung dalawang senador na gustong ipakulong bilang diversion sa issue ng flood control project? Yung Ghost Flood Control Project. Sino yung dalawang senador? Yung isa, former senador na. Sino yung dalawang senador na yun? Unang tatlo makakasagot ay may 500 Noche Buena. Ayos! Ha? So, sagot-sagot na. At si Ana Rot, naku po, yan. Siya na bahala sa inyo. By the way, highway, sa mga taga-Paris, merong ginagawang tayo naman, yung parang ganun. Actually, noong una hindi ko talaga maintindihan yan. Pinaliwanag sa akin ni Ana Rot. Ewan ko kung tama yung paliwanag niya. Ewan ko din, gulo din ng utak ng tao na. Sabi niya sa akin, yung pipirma kayo, di ba? Sasabihin nyo na parang, yung pirma daw na yun, isasubmit sa Supreme Court para encourage sa Supreme Court na gumawa ng paraan something para kay Tatay Digong. At sabi ko sa kanya, sabi niya, Banat Bay, gusto kong gumawa niyan sa Paris. Bakit nagpapaalam? Sino ka ba? Diba, bakit? I mean, hindi, kasi yung mga taga-Paris, yung isang organisasyon dito, hindi ko napapangalan, no? Matapang pa naman yung organisasyon na yun. Ayaw Ayaw dito kasi siniraan daw ng isang vlogger yung papirma-pirma na yun. Sabi ko, sandali. Yan bang papirma-pirma nyo na yan, may involved na pera dyan? Kailangan mo ba magbayad dyan pagka pumirma ka? Baka mamaya patiket yan, ha? Hindi, walang pera dito. Kahit kung may pera dito, kahit ako ayoko. Ano yan? Basta pipirma lang para isubmit sa Supreme Court daw. Okay. So wala involved na pera. Wala, pirma-pirmahan lang to. Parang People's Initiative na sulat-sulat na name mo na parang inaano mo sa Supreme Court na pagtuunan ng pansin yung kaso ni Pangulong Duterte na may balik dito. Okay yan. Sabi ko, okay yan. Kung ganyan lang walang pera, okay yan. Bakit ba ayaw nyo dyan? Ewan ko kasi yung isang grupo dito, tuta daw ng isang vlogger. Sandali, meron pa bang ganyan-ganyan ngayon? Hindi, yung kasi yung tanong ko may ganyan-ganyan pa rin ba hanggang ngayon? Tayo nagkakagulo na Pilipinas, yung issue yung maliliit pa rin ang pinag-uusapan? Kayo mga taga-Paris, tanungin ko kayo, ha? Yung may mga ayaw dyan sa ganyan. Kanino ba kayo? Para doon sa vlogger o kay Pangulong Duterte? Kahit sino pa nag-start niyang sulat-sulat na yan, walang pakialam. Ang importante, ano ba yung purpose ng sulat-sulat? Ano bang purpose niya, linya-linya na yan, yung pirma-pirma na yan? Kung para kay Duterte, go! Kung para sa isang vlogger, sa isang grupo, wag, kung ayaw niyo sumuporta. Pero kung para kay Duterte, bakit ayaw niyo suportahan?
Unless may pera na involved. Wala namang pera involved eh. Eh bakit yung grupo dyan sa Paris ayaw yung supportahan? Sino ba? Ano ba? TDS ba kayo o MDS kayo? Sige nga, tanongin ko kayo. Anong MDS? Marcos diehard supporter. Kayo talaga, oo. Gago! Hindi, DDS ba kayo? Duterte supporter ba kayo o vlogger supporter kayo? Sabi ko nga sa inyo kami Banateros, huwag nyo kami suportahan. Ang suportahan natin yung makakapag-ayos ng ating bansa. Yung gaganda ang ating kinabukasan at ating mga henerasyon. Hindi kami mga vlogger na suportahan nyo. Tangina, huwag na kayo masyadong panatiko. Hindi, dito pinaniniwala akong vlogger. Hindi, dito lang ako sa mga ganito. Ay, dito lang, walang ganon. Lahat tayo, sumusuporta tayo sa bayan natin. At sa pagkakataong ito, ang mga Duterte ang makakatulong sa atin. Makakasalba sa dumadaos-dos na nating bansa, ang mga Duterte. Diyan tayo. Hindi, supporter ko, vlogger ako ni ganito, vlogger ako ni ganito, vlogger, putang ina nyo. Gago pala kayo. Hindi kayo para sa bayan. Para lang kayo sa vlogger. Eto, tanong ko sa inyo, kung si General Luna merong negosyo, bayan o negosyo? Ako, meron akong tanong sa inyo. Vlogger o Duterte? Bahala na kayo. O kaya, vlogger o bayan? Huwag kayong panatiko. Huwag kayong panatiko. Again wala ko sinasabi, huwag maniwala kayo sa akin. Hindi. Kung makakatulong ito sa mga Duterte, na si Pangulong Duterte yung umayos ng bansa natin, kung makakatulong sa kanya to, gawin natin. Kasi wag na natin yung kaninong credit mapupunta to. Walang ganun. Si Duterte po, ano ba? Ano naman kayo? Para kay mga bata, ano ba? Nauhulyanin na ba kayo dyan? Kasi balita ko, ulyanin na yung iba dyan sa Paris eh. Umayos kayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.